Eto nga mga tol, paggising ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Kaya naisip ko tuloy maghanap nga ng timbangan. Alala ko may timbangan kami. Kinuha ko nga ito. Pero, parang wala ng battery. Kaya, sinubukan ko. Nako po. Humihina yata yung battery. Tuluyan nang naubos yung battery niya mga tol. Kaya, dali-dali kong niyaya si Mrs. na pumunta ng palengke. Ito nga pala ang laging araw-araw naming setup bago ako lumabas ng gate. Kinukuha ko yung mga aso ko. Lima kasi sila sa dami. Pahirapan ang pagkulong sa kanila para makalabas yung motor. Siyempre, kinataguan ako ng isa kong malaking aso. Iniwan ko na lang at binantayan ni Mrs. bago ko nindabas ng tuluyan yung motor. Dito nga kami madalas tumaan kasi walang traffic dito, maganda pa yung view at mas malapit sa palengke. Pagkadating nga sa palengke, inunan muna namin bumili ng mga ulamin. Hinanap namin dito si Lante, yung suki namin ng isda. Ayan, bumili kami ng tilapia. Itong mag-asawang to kasipag. Wala nga silang tindera eh. Ako na lang kaya mag-apply, maging tindera dito sa palengke. Papasakay ako kay ante. Kaso mukhang ayaw niya. Marami siyang sinasabi. O sige na nga, bibili na kami ng gulay. Kamahal ng gulay ngayon, no, mga tol? Presyong ginto. Eto na nga, mga tol. Bibili na kami ng battery. Sana tama yung mabili namin, mga tol. Baka magkamali eh. Mahirap magbalik-balik sa palengke. Sabi naman ng tindero, okay naman, tama yung binibigay niya. Naniniwala naman ako sa kanya kasi siya naman may alam. Ako bumibili lang eh. At nagkasundo nga kami sa presyo, binayaran ko ito ng 150. Mahal ba yun mga tol o tama lang mga tol? Pagkadating nga sa bahay, agad-agad kong pinunasan yung aking timbangan. Kasi masyado nang madumi dahil nga hindi nagamit ng ilang taon na sigurin mga tolo. Buwan. Sabi ko naman sa aking sarili, siseryosohin ko na to. Bago dumating aking kaarawan, dapat makabawas ako ng 10 kilo. Totoo na to. Hindi lang itaga sa bato. Kaya nga ginawa ko itong bidyong to, pampaalala sa akin. Siseryosohin ko na talaga. Tignan nyo naman, nung naayos na yung battery, at ako'y magtitimbang na, ay lalo pang lumaki. Kaya sabi ko, siseryosohin ko na talaga. Tamang-tama naman, nagugutom na ako. Tinatawag na ako ni Mrs. para kumain. Kasarap ng ulam namin. Paano ako makakadiet neto? Siyempre, nakadami na naman akong kanin. Masisira na naman yung diet ko. Di bale, Sunday naman. Sabi ko naman, kada Sabado-Linggo, mag-cheat day ako. Yun yung araw ng cheat day. Tapos sabi ko sa kanya, samahan niya ako sa office mamaya. Mag-ayos kami ng folder at magsusulat pa. Siya kasi yung dakila kong assistant. Siya yung laging tumutulong sa akin pag marami akong trabaho sa office. Namasyal nga muna ako dito sa bukid habang hinihintay siyang magbihis. Kadaming damo dito oh. Kailangan na sigurong malinisan to. Matataas pa yung damo sa legs ko. Liit kasi nangita ko eh. Nakarating na nga kami dito sa office. Kainit, ganda ng langit. Ito nga pala yung office ko.
magulo ngayon dahil marami kaming inaayos na mga folders. Ganun pa man, kahit Sabado-Linggo, pumapasok ako ngayon. Sinasama ko si Mrs. para may katulungan ako. Ang dami kasing folder na nagagawin eh. Minsan kailangan magsakripisyo. Di bali paminsan-minsan lang naman. Kaya yan, bisi-bisiyan kami dyan. Marami naman na kami nagawang folder dito. Kaya napag-isip ko sumilip na sa labas. Ay, dumidilim na pala. 5:30 na kasi. Kaya sabi ko ay Mrs. Uwi na kami. Naiya pa siya niya, no? Ayaw niya magpakita. Hanggang dito na lang mga tol.